ang mga duwending tagapagbantay ng kagubatan. Bago tayo magsimula, maaari bang pasubscribe ng aking YouTube channel, Miss Syra's Story, at pahit na din ng notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Salamat! Sa paanan ng bundok, San Vidal ay may isang baryong payapa, ang Sitio Malinis, na kilala sa kanilang masaganang taniman at malinaw na bukal. Pero kakaunti lang ang nakakaalam ng tunay na dahilan ng kasaganahan ng lugar, ang presensya ng mga duwending tagapagbantay, sina Tigmo, Luray at Sanda. Tatlong magkakapatid na duwende na naninirahan sa ilalim ng punong nara na tinatawag nilang puso ng gubat. Sila ay hindi nakikita ng mga mapang-abuso at sakim, pero malinaw na malinaw sila sa mata ng mabubuting tao. Isang araw, dumating sa Sitio Malinis ang isang binatang magsasaka mula sa kabilang bayan. Ang pangalan niya ay Marco, isang ulilang mabait, masipag, at hindi marunong manglamang. Naghahanap siya ng lupang mapagtataniman pero walang gustong magpahiram dahil siya ay baguhan at hindi kilala. Dala ang maliit niyang baon. Nakahanap siya ng maliit na barong-barong sa gilid ng gubat. Ito raw ay dating tinitirhan ng isang matandang ermitanyo na bigla na lang nawala. Habang naglilinis si Marco, napansin niyang may mga maliit na yabag sa paligid. Parang yapak ng bata pero napakagaan at mabilis. Akala niya ay hayop lang kaya hindi niya pinansin. Pero kinagabihan, habang naghahakot siya ng kahoy, may narinig siyang mahihinang tinig. May bagong tao sa gubat. Hindi siya sakim. Mabango ang puso niya. Masipag siya. Baka kailangan niya ng tulong. Napahinto si Marco. Hindi yung boses ng tao. Hindi rin tunog ng hayop. May tao ba riyan? Sigaw niya. At doon nagsimulang gumalaw ang lupa. Mula sa lilim ng punong nara, unti-unting lumitaw ang tatlong nilalang. Matatangkad lang ng isang siko. May makukulay na mga kasuotan at nakasisilaw na mga mata. Hindi nakakatakot, kundi mahiwaga. Ako si Tigmo, ang tagapayo. Wika ng duwending may berdeng damit. Ako naman si Luray, ang tagapagpagaling. Nakangiting sabi ng duwending may asul na kasuotan. At ako si Sanda, ang tagapagbantay ng kasaganaan, sabi ng nag-iisang babaeng duwende. Suot ang pulang saya. Napatda si Marco, pero hindi siya tumakbo. Huminga siya ng malalim at nagbigay galang. Ako po si Marco. Pasensya kung nakatira ako dito. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang pong makapag-isa ka para mabuhay. Nagkatinginan ang tatlong duwende. Mabuti ang puso mo, anitig mo. Nakikinig ang gubat sa mga tulad mo, sabi ni Sanda. Tutulungan ka namin, dagdag ni Luray. At mula noon, nagsimula ang kababalaghan. Kinabukasan, nang bumalik si Marco sa kanyang bakuran, nagulat siya. May tanim na palay na kahapon lang ay wala pang lupa. Sa bawat punla, may nakasabit na maliliit na batong makintab. Ano to? Tanong niya. May mahinang hangin na sumagot. Regalo ng gubat. Alagaan mo. At simula noon, parang may sariling isip ang kanyang tanim. Hindi nalalanta. Hindi tinatamaan ng peste. At mabilis lumago na parang pinapataba ng mahiwagang kamay. Ang balita ay kumalat. Yung bagong magsasaka, asensado agad. Abat ang bilis ng ani niya. May agimat yata ang binatang iyon. Ngunit hindi alam ng mga tao. Tumutulong ang mga duwende tuwing gabi. Si Luray, ginagamot ang mga damo upang maging mataba. Si Sanda, pinagpapala ang lupa. Si Tigmo, pinubulungan ang hangin upang hindi bumagsak ang malalakas na bagyo. Si Marco naman, imbes na gamitin ang kayamanan sa bisyo, tumulong sa mga matatanda, nagbibigay ng libreng bigas, at tumutulong sa mga batang nagugutom. Mas lalong natuwa ang mga duwende. Ngunit sa kabilang dako, may nag-aalab na galit. Si Kapitan Salvador,
Lider ng baryo na kilalang gahaman sa lupa at pera. Gustong-gusto niyang makuha ang lupa ni Marco. Paano naging masagana ang tinamaan na batang iyon? Bakit ako nakapitan? Kulang ang ani. May tinatago ang batang yan. Kukunin ko. Isang gabi, pinuntahan niya ang gubat kasama ang 3 tauhan. May dalang pala, itak at sulo. Sa ilalim ng nara may kayamanan, bulong niyang masama. At kukunin ko yon. Wala siyang alam. Iyon ang puso ng tirahan ng mga duwende. Habang hinuhukay nila ang lupa, biglang lumamig ang hangin, tumigil ang mga kuliglig, namula ang buwan, at sumulpot ang 3 duwende. Hindi na sila kasing liit, hindi na sila maamo. Lumaki sila hanggang kasing taas ng tao. Ang mga mata ay nagningning ng puti, at ang kanilang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong gubat. Huwag ninyong gagalawin ang banal na lupa. Nanginig ang mga tauhan ng kapitan, pero hindi si Salvador. Aalis lang kami kapag binigay ninyo ang kayamanan ninyo. Sigaw niya. Nagngalit ang lupa. Pumutok ang ugat ng nara. Lumabas ang itim na usok na tila buhay. Isang malakas na tinig ang narinig. Kung gahaman ka, wala kang karapatang makarating sa liwanag. Tinamaan ng kidlat ang itak ng kapitan at tumilapon sa kanya. Napasigaw. Nang magkaroon siya ng malay, wala na siyang paningin sa kaliwang mata. At mula noon, tuwing papalapit siya sa gubat, may naririnig siyang mga bulong. Hindi ka karapat-dapat, mapanglamang, hindi ka mabuti. At hindi na siya kailanman nakabalik doon. Isang gabi, kinausap si Marco ng 3 duwende sa ilalim ng buwan. Hindi lahat binibigyan namin ng biyaya, wika ni Tigmo. Pero ikaw, pinili ka ng gubat, ani Luray. Dahil may mabuti kang puso, sabi ni Sanda, sabay abot ng maliit na kahon. Nang buksan ni Marco, nandoon ang isang binhi na kulay ginto. Iisang pirasong mukhang punla, ngunit kumikislap na parang bituin. Bawat tanim na mula rito, magbibigay ng masaganang ani, paliwanag nila. Pero gamitin mo lang sa tama, babalan ni Tigmo. Sapagkat kapag ito'y napunta sa masama, maglalaho ang buong biyaya ng kagubatan. Pumikit si Marco at nagpasalamat. Pagkaraan ng ilang buwan, naging sagana ang sitio malinis. Hindi dahil sa duwende lamang, kundi dahil ginamit ni Marco ang biyaya upang tulungan ang buong baryo. May libre ng bigas, may mga bukal na muling nabuhay. Lumitaw ang sari-saring halaman na hindi pa nila nakikita noon. Ang mga duwende ay madalas makita ng mga bata. Minsan, nakikipaglaro pa sila. Ngunit kapag may taong gagawa ng kasamaan sa gubat, bigla silang nawawala na parang tinangay ng hangin. At si Marco, naging tanyag sa buong lugar. Pero nanatili siyang mapagpakumbaba. Araw-araw nagpapasalamat sa mga duwende. Sapagkat sa bawat biyayang tinatanggap, alam niyang may bantay ang kagubatan. Mga nilalang na handang tumulong sa mabubuting tao, ngunit handa ring maningil sa mga mapag-abuso. At hanggang nga ngayon, sabi ng mga matatanda, kapag nakarinig ka ng maliit na halakhak sa ilalim ng puno, huwag kang matakot. Masdan mo lamang. Baka isa iyon sa mga duwending tumutulong. Kung mabuti ang iyong puso. Salamat sa pakikinig. Subscribe ka na. At mag-iwan ng komento kung anong kwento naman ang nais mong pakinggan sa susunod. Salamat.